Kapag Biyernes, linis time. Kinabukasan kasi niyan, dadating si boss. Si boss, siya yung panganay na anak ni Nainay. Tapos si Cheche, siya naman yung asawa niya. Isang beses sa isang linggo lang yun napunta dito. Kaya kailangan talaga malinis yung bahay. Maliit lang naman to, kaya madali lang. Sadyang mabagal lang talaga ako gumalaw. Gusto ko kasi pulido. Minsan na din akong sinubukan niya ni boss kung dapat ba ako pagkatiwalaan. Nung medyo 5 buwan pa lang ako dito, may pagkakataon na iniwan niya yung relo niya. Dito pa banda sa mesa ko. Hindi niya talaga ugali maghubad ng relo. Hindi ko hinawakan yun. Pinicturan ko lang, tapos send ko sa kanya. 2 beses pa nangyari yun. Yung sunod naman, yung wallet niya, dun niya din iniwan sa mesa ko. Tapos yung wallet, nakabukas. Ganun din ginawa ko. Hindi ko pa rin hinawakan, pinicturan ko lang din. Tapos, sinend ko sa kanya. Meron pang minsan bigla na lang siyang dadating dito. Madalas, 7:00 ng gabi, 7:30, ganun. Sa isip siguro niya lumalabas ako sa gabi. Pag pupunta kasi sila dito, nagme-message yan kung kailan at anong oras sila darating. Doon sa unang 3 taon ko na kontrata, napakalupit nun. Dahil to the point talaga na sasabihin, kinuha ko daw yung pera niyang 2,000 sa bulsa niya. Tapos next day, pumasok daw ako sa kwarto niya at kinuha ko din daw yung pera niya na nakalagay sa drawer. Kung kasi yun, nag-uulyanin. Pero masakit pa din para sa akin yun. Kaya kada gabi, palagi akong nagdadasal na sana sa susunod ko na mapuntahan ay hindi nakaparehan nila. Dasal ko pa nun na okay lang kahit maging salbahe alaga ko. Basta't yung mga amo ko ay mababait at pantay ang pagtrato sa akin. Tapos eto na, binigay na din sa akin yung dinadasal ko. Sobra-sobra pa. Mabait na alaga, mga amo na sobrang humble, at halos ituring na rin nila akong kapamilya. Kapag natapos na ako maglinis dito sa loob ng bahay, dito naman ako sunod maglilinis sa terrace. Kailangan ko kasing brasin to kasi dito ako nagluluto. Kaya malagkit, nagtatalsikan yung mantika. 2 beses sa isang linggo ako nililinis. Itong grills, tsaka itong glass, kailangan kong kuskusin kasi natatalsikan din yan ng mantika. Tapos yung sasahig, gagamitin kong pambanlaw yung ginamit kong pinanlaba sa mga bedsheet. Tapos nun, mamapin ko na para mas mabilis matuyo.
Pagdating naman ng hapon, aasikasuhin ko naman si Nainay. Yun na kasi yung time para maligo siya. Sabado naman, napunta dito si boss. Dala niya yung mga pangangailangan namin ni Nainay. Gaya ng tubig, bigas, mantika, kung ano-ano pa. This time nga pala kasama niya yung bunsong anak ni Nainay na babae. 妈，我是美美，美。 Yun na din yung time na madala niya si Nainay. Kaya kahit ayaw ko lumabas, lumalabas na lang din ako. Kasi pag nag-stay lang ako dito sa bahay, aalis agad yun. So wala na silang bonding ng mama niya. Isang oras lang ako sa labas paikot-ikot kasama tong maganda kong bike. Tapos bibili na lang din ako ng tanghalian ko sa labas. Saka ako uuwi ng bahay. Tapos yun na din yung time na aalis na din sila. Kapag linggo, wala naman ako masyadong ginagawa niyan. Kaya madalas nagigising ako ng late, mga alas 7, ganun. Tapos sa hapon, pasyal-pasyal din kami ni Nainay sa park.